Hello mga kadets, magandang buhay po sa inyong lahat at sa lahat ng mga nanonood ngayon, shout out po sa inyong lahat. Kaya ko naisipang gumawa ng video mga kadets dahil meron tayong isang kadets na nag-PM sa atin at nagpapatulong tungkol sa kanyang site. Narito po ang ilang mga litrato na pinadala sa atin ng ating kadets tungkol sa kanyang mga sign and markers na nakikita sa kanilang lugar mga kadets. Ito yung unang litrato. Napakalaking bato siya mga katets at mukha talagang barko. Yun ang sinasabi niya mga katets. At ang pangalawa naman ay isa pa ring malaking bato na mukhang buwaya nga siya mga katets. Ito yung kuha niya sa harap. Parang napakalaking buwaya talaga mga katets. At ito naman yung pangatlo na sinasabi pa rin niyang barko mga katets. Ayan, hindi lang siguro nakuhanan ng magandang anggulo. At ito, malalim na butas, perfect hole, na may lamang tubig. Ayan mga katets, meron siyang katabi na dalawang butas. At ito mga katets, merong dalawang guhit tayong nakikita na straight at may butas sa gitna. Ayan siya mga katets. At ang sunod naman ay itong parang arrowhead naka V mga katets at merong dot. Yan siya. Ito ay letter Y mga katets. Okay, bago natin basahin lahat yung mga sign and markers niya, ay panuorin muna natin itong video na kanyang pinadala sa atin. Saka pinakita niya dito yung kanilang butas mga katets at may natagpuan silang tunnel. Okay, panoorin natin ng sabay-sabay mga katets. Dito ay pinakita niyang dinidetect niya ang isang bato na nasa harap ito ng isang bonsai na nara tree. Di ko lang alam kung luma na ba yung narang tree o yung centennial tree na talaga. Ayan, merong detection mga katets ang isang batong ito. So natural lang ito mga katets dahil nakikita natin sa kanyang area na ito ay isang imperial site. So pag ganito mga katets, ang area na ito ay napakaraming giveaways, small to medium deposit mga katets. Ito yung butas nila mga katets, panoorin natin. Ito yung butas nila mga katets. Pag ganitong area mga katets, ganitong mga sistema, kailangan meron kayong magandang metal detector dito. Pag ganito mga mabatong lugar o mga tunnel, kailangan meron kayong magandang metal detector. Dahil hindi nyo talaga malalaman kung saan ang deposit kahit na matagpuan nyo pa ito mga katets. Ang iba dyan ay nakakamouflage lang po. Kaya ito lang ang maipapayo ko sa lahat ng mga katets natin na gusto mag-operasyon sa mga tunnel at yung mga lugar na mayroong malalaking bato, na kapag wala kayong magandang metal detector ay huwag nyo nang subukan mga katets. Masisira lang ang buhay nyo. Totoo yan mga katets, hindi basta-basta ang mag-operasyon sa may mga tunnel at malalaking bato. Okay, umpisa tayo mga katets dito sa sinasabi ng ating katets na nag-PM sa atin na merong dalawang bato na malalaki na mukhang barko mga katets. Ito ang tandaan nyo mga katets, kapag malalaki ang mga nilagay na landmark, ay malaki din ang deposit na dala niya mga katets. Katulad ng mga bato na ginamit dito mga katets, napakalaki. Ibig sabihin ito ay palatandaan lang talaga na ang deposit dito ay mga bunker.
Ang dalawang bato na ito mga katets na hugis barko ay magkakalayo. Halos more or less 500 meters ang distansya. Ang bawat isa sa kanila ay merong dalang bunker deposit mga katets na nakalagay sa north side ng Sapa mga katets. Kahit saan basta sa parting north. At ang distansya niyan sa deposit mga katets ay medyo malayo. Nasa 240 to 260 meters mula sa barko na yan kung saan nakalagay ang batong yan mga katets. Basta pag nakakita kayo ng barko na marker ay nasa sapa o nasa tubig ang deposit niyan mga katets sa bandang north. At yun ang distansya na puntahan nyo. At ang sign na naman ito mga katets na mayroong dalawang guhit na straight at mayroong parang buta sa gitna. Ito ay nagsasaad na ang deposit ay nasa gitna ng straight na sapa. Ito ang coordinate sign ng batong mukhang barko mga katets. At ito naman katets, ang sunod na coordinated sign ng batong mukhang barko, ito ay butas sa gilid ng bato na parang naka-letter C yung gilid mga katets. Ito naman ay nagpapahiwatig na ang isang deposit ay nasa gilid ng sapa na medyo pakurba siya mga katets. Nandyan siya sa mapa mga katets. Ayan yung nilagyan ko ng marka. At ngayon mga katets, isunod naman natin itong batong napakalaki na mukhang hugis buwaya mga katets. Ang kinalagyan ng batong ito mga katets ay parang nasa gitna siya ng dalawang barko na pinakita natin kanina. Ang ibig sabihin nito mga katets, na maraming deposito sa may sapa at sa gilid ng sapa. At ang isa pang sinasabi niya mga katets, dahil malaking bato siya, ibig sabihin na ang malalaking mga deposit na nandito ay naka-tunnel at ito ay nasa tubig or water level mga katets. At dapat rin nating malaman katets na ang buhaya ay naghahanap ng pagkain sa ilog at sa gilid ng sapa mga katits. Kaya kung saan nakalagay itong buhaya na ito, ay nandoon din ang kanyang maraming pagkain mga katits. Na ibig sabihin, ang lugar na yan ay tad-tad ng giveaways at mga small to medium deposits mga katits. At ang tinuturo niyang lugar mga katets ay ito. Isa itong stone map mga katets na nagsasaad ng letter Y na sapa. Ito siya sa mapa mga katets. Ayan, mula sa letter Y mga katets, baybayin mo lang papuntang ibaba sa buntot ng letter Y. Yan ay tad-tad ng deposito mula giveaways, small deposit hanggang medium deposit. Nasa bato lang yan mga katets, ang iba nasa ilalim ng bato at ang iba naman ay nasa loob ng bato at ang iba ay nasa gilid ng sapa mga katets. Okay, proceed na tayo sa main depot mga katets o tinatawag na Imperial Bunkers ng area. Nang tanungin ko ang ating katets na nagpadala ng mga litratong ito sa atin mga katets kung saan nakaharap ang lahat ng mga marker na ito, ang sabi niya lahat sila ay parihong nakaharap lahat sa east na direction mga katets. At ang location ng lugar na ito mga katets na tinuturo nila ay nakalagay sa isang stone map or map stone mga katets.
At ang bato na tinutukoy ko mga katiits ay ito siya mga katiits. Kaya dali-dali ko itong hinanap sa mapa kung saan ito nakalagay. Or kung saan ang exact location na tinuturo ng mapstone na ito mga katiits. Paalala lang mga katiits, ang mapstone na ito ay parang isang araw na mayroong maraming kahulugan. Ito ay merong tinuturo sa malapit at meron ding tinuturo sa malayo ayon sa nakaguhit dyan sa mapstone niya mga katiits. At ito na nga ay tiningnan ko na sa mapa ang east direction sa kanyang lugar. Dahil barko ang magdadala ng deposito o ang marking na ginamit ay 2 barko, ito ay siguradong malapit sa sapa or malaking ilog. Kaya madali ko itong nahanap mga katiits kung saan ito banda hahanapin natin. At nandun siya mga katiits. Ayan. Diyan siya malapit sa malaking sapa na yan. At yung stone map mga katiits ay makikita natin kapag i-close up natin ang mapang ito mga katiits. Ayan siya yung mga guhit. At ang layo niya katiits ay 1.68 km mula sa unang marker na barko mga katiits. At ito na ang resulta sa ating scanning mga katiits. Ito na ang Imperial Bunker mga katiits. At kung nagbabalak kayong maghukay sa mga bunker mga katiits, kailangan meron kayong financing na milyon-milyon. At may alam kayo sa pag-retrieve ng ganito. At hanggang dito na lang mga katiits. Salamat sa inyong panunood. At good luck sa may-ari ng sign na ito. Sana balang araw ay hindi nyo ako makalimutan. Happy hunting katiits!